Isang yakap sa inyong mga puso. Mula sa akin, si Donna. At sa ating tahanan ng mga kwento, ang Tadhana TV. Sabi nila, ang pag-ibig ay isang paglipad, isang pag-aalay ng tiwala sa taong kasama mong tatawid sa alapaap. Pero paano kung ang mismong taong pinangakuan mong sabay nalilipad? Ang siyang pumutol sa iyong mga pakpak at kumulong sa iyo sa isang hawlang gawa sa ginto? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Maya. Saan napunta ang 20 pesos, Maya? Ang tanong ay simple, mahinahon. Ngunit para itong maliliit na karayom na tumusok sa kanyang pandinig. Napatigil si Maya sa pagpupunas ng mesa. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang biyenan, si Aling Teresita, na nakaupo sa silya, at may hawak na listahan. Po Aling Teresita? Ang sukli. Pag-uulit nito, hindi inaalis ang tingin sa papel. Sa binili mong gamot para kay Lucas, 100 ang ibinigay ko. 80 pesos ang gamot, kulang ng 20. Nanlamig ang mga kamay ni Maya. Hindi ito ang buhay na pinangarap niya. Dati, libu-libong talampakan sa himpapawid ang kanyang kaharian. Ang mga desisyon niya ay may bigat na katumbas ng buhay ng daan-daang pasahero. Ngayon, sinusukat ang kanyang halaga sa kulang na 20 pesos. Opo. Ginamit ko po para sa tricycle pabalik. Medyo masama po kasi ang panahon kanina. Ayokong mabasa ang gamot ni Lucas. Hindi sumagot si Aling Teresita. Ibinabalang nito ang listahan at tiningnan siya ng diretso. Isang tingin na mas malamig pa sa hangin mula sa aircon. Nasaan ang resibo? Pakiramdam ni Maya ay unti-unti siyang nawawalan ng hininga. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang duster. Nandoon ang lukot na resibo, manipis na papel na nagpapatunay ng kanyang katapatan. Dahan-dahan niya itong inilabas at iniabot sa kanyang biyenan. Salamat, sabi ni Aling Teresita. Kinukuha ang resibo na para bang isang maruming bagay. Muli itong tumingin sa listahan. Sa susunod, maglakad ka na lang kung malapit lang. Sayang ang pamasahe. Tumango na lang si Maya. Ano pa nga ba ang isasagot niya? Bawat sentimo sa bahay na ito ay kailangan niyang ipaliwanag. Bawat galaw niya ay sinusukat. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Adrian, ang kanyang asawa. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay agad na pumuno sa sala. Hinalikan niya sa pisngi ang kanyang ina bago lumingon kay Maya. Hi Hon, bati nito, walang ngiti sa mga labi. Adrian, mabuti at dumating ka na, sabi ni Aling Teresita. Itong asawa mo, kailangan yata nating paalalahanan na maging mas practical. Ang allowance na binibigay mo ay hindi para sa luho, tulad ng pagta-tricycle. Tiningnan ni Adrian si Maya. Ang mga mata nito ay may halong inis. Mom is right, Maya. We need to be practical. Hindi pinupulot ang pera. Gusto sanang isagot ni Maya na para sa anak nila ang gamot, na hindi luho ang pag-iingat sa kalusugan nito. Pero pinili na lang niyang manahimik. Ang katahimikan ang pinakamadali niyang paraan para maiwasan ang gulo. Opo, yun na lang ang lumabas sa bibig niya. Nagpatuloy sa pag-uusap ang mag-ina tungkol sa negosyo. Pumasok si Maya sa kanilang kwarto. Pakiramdam niya ay isa siyang multo sa sarili niyang pamamahay. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang luma niyang pitaka. Binuksan niya ito. Wala itong laman, kundi ang ilang barya at isang lumang ID. Ang litrato niya, nakangiti at suot ang kanyang uniforme bilang isang piloto. Napapikit siya. Ang babae sa litratong yon ay tila ibang tao. Malaya, may sariling mundo, kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ng lahat. Naramdaman ni Maya na mas mataas ang lagnat ni Lucas. Nag-aalala, ginising niya si Adrian. Adrian! Adrian, gising! Masama ang pakiramdam ni Lucas. Naidilat lang ni Adrian ang mga mata. Iritado. Lagnat lang yan, Maya. Painumin mo ulit ng gamot. Matutulog na ako. Maaga pa ang flight ko bukas.
At tumalikod na ito ng higa. Naiwang mag-isa si Maya sa dilim. Yakap ang anak na nanginginig sa lagnat. Ang tanging liwanag sa kwarto ay nagmumula sa cellphone ni Adrian na naiwan sa bedside table. Bigla itong umilaw. Isang mensahe ang lumitaw sa screen galing sa isang pangalang hindi pamilyar sa kanya. Stella, see you tomorrow, my love. Ang mga salitang iyon, kasama ang isang maliit na icon ng puso, ay tila sinunog ang kanyang mga mata. Hindi niya namalayan, tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Ang isa ay para sa anak niyang may sakit. Ang isa ay para sa sarili niyang tuluyan ng nawasak. Walang tulog. Buong magdamag, binantayan ni Maya ang paghinga ni Lucas. Bawat ubo nito ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Habang si yan, sa kabilang parte ng kama, ay mahimbing na natutulog, tila dinuduyan ng mga pangarap na hindi nakasama si Maya. Kinabukasan, pagod ang katawan at kaluluwa ni Maya. Niligpit niya ang pinaghigaan, naghanda ng almusal, at pinunasan ng maligamgam na tubig si Lucas na medyo bumuti na ang pakiramdam. Ginawa niya ang lahat ng ito nang walang imik, gumagalaw na parang makina. Nang paalis na si Adrian, papunta sa trabaho, hinalikan lang nito si Lucas sa noo at sinabing, "Pagaling ka, champ." Ni hindi man lang ito lumingon kay Maya. Matapos umalis ni Adrian at habang nanonood ng cartoons, si Lucas sa sala, umupo si Maya sa maliit na mesa sa kusina. Hawak ang isang tasang lumamig ng kape. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Habang tinitingnan ang kanyang mga email, isang subject line ang kumuha ng kanyang atensyon. Final reminder. Pilot license renewal. Nag-init ang kanyang mga mata. Kinilik niya ito. Nakasaad doon na may 3 buwan na lang siya para i-renew ang kanyang lisensya. Kailangan niya ng medical exam, simulator hours at check ride. Lahat ng iyon ay nangangailangan ng pera. Perang wala siya. Isang maliit na apoy ang sumindi sa loob niya. Isang ideya, isang hibla ng pag-asa. Nang umuwi si Adrian ng gabing iyon, hinintay niya ang tamang tiyempo. Pagkatapos maghapunan, habang naglalaro si Adrian sa cellphone, lakas loob siyang lumapit. "Adrian," panimula niya, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. "Nakatanggap ako ng email. Malapit nang mag-expire ang pilot license ko." Hindi man lang nag-angat ng tingin si Adrian mula sa screen. "So, naisip ko lang, baka pwede ko itong i-renew. Para lang hindi masayang." Sa wakas ay ibinaba ni Adrian ang kanyang cellphone. Isang maliit at mapanlibak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "I-renew? Para saan pa, Maya? Hindi mo na kailangan yan. Masaya ka na dito, hindi ba? May pamilya ka, may bahay, inaalagaan kita." "Pero, listen," sabi ni Adrian. Tumatayo at lumalapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang baba, pero hindi ito malambing. Ito ay pag-aari. "Ang langit mo, Maya, ay itong kusina. Ang eroplano mo ay itong kalan. At ang mga pasahero mo ay kami ni Lucas. Hindi ba't sapat na yon?" Binitawan nito ang kanyang muka at tinalikuran siya. Naramdaman ni Maya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sapat na ba talaga? Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng aparador ni Adrian, may nahulog mula sa bulsa ng isang coat na bihirang gamitin nito. Isang hikaw. Maliit, ginto, at may kumikinang na diamante. Maganda. At siguradong mahal. Dinampot niya ito. Pinagmasdan sa kanyang palad. Hindi ito sa kanya. Hindi niya kayang bumili ng ganito. Ang mga alahas niya ay simple lang. Karamihan ay bigay pa ng kanyang mga magulang. Sino ang may-ari nito? Agad na pumasok sa isip niya ang pangalang Stella. Maya-maya, nagring ang telepono ni Adrian na naiwan sa mesa. Isang tawag mula sa isang construction company. Hindi sinasadyang nasagot ito ni Maya. "Hello, Sir Adrian?" sabi ng boses sa kabilang linya.
Kino-confirm ko lang po yung schedule ng turnover para sa unit ninyo sa The Residences. Okay na po ba yung sa Friday? Pasensya na, hindi po ito si Adrian. Asawa niya po ito. Sagot ni Maya naguguluhan. Ay, ganun po ba ma'am? Pasabi na lang po kay Sir, ready na po yung luxury condo niya. Bago pa makasagot si Maya, naputol na ang linya. Luxury condo? Wala silang binibiling condo. Bawat piso ay binibilang nila. 'Di ba? O baka siya lang ang nagbibilang? Biglang pumasok si Lucas sa kwarto. Hawak ang laruan nitong eroplano. Medyo magaling na ito, pero mahina pa rin. Iniabot niya ito kay Maya. Mommy, fly, sabi ng bata sa matamis nitong boses. Kinuha ni Maya ang laruan. Tiningnan niya ang anak. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kumikinang na hikaw sa kanyang palad. Sa isang iglap, nag-iba ang lahat. Hindi na ito tungkol sa 20 pesos o sa isang lisensya. Ito ay tungkol sa isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. At kailangan niyang malaman kung gaano ito kalaki. Ang hikaw, ang luxury condo, ang pangalang Stella. Paulit-ulit na umiikot sa isip ni Maya ang mga salitang iyon habang pinapakain niya ng lugaw si Lucas. Para siyang naglalakad sa isang makapal na hamog kung saan ang lahat ng pamilyar sa kanya ay biglang naging banyaga at mapanganib. Kinagabihan, muling sinumpong ng ubo si Lucas. Pero ngayon, iba na. May tunog na kakaiba sa bawat paghinga niya, parang may pumipigil sa hangin na makapasok. Nagpanik si Maya. Agad niyang tinawagan si Adrian. Adrian, si Lucas. Halos pasigaw niyang sabi sa telepono. Nanginginig ang boses. Hirap siyang huminga. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Narinig niya ang ingay ng musika at tawanan sa kabilang linya. Maya, calm down, sagot ni Adrian. Halatang naiinis sa tawag niya. Ubo lang yan. Bigyan mo ng gamot. I have an important meeting here with a client. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi. Hindi ito ordinaryong ubo. Pagpupumilit ni Maya, tumutulo na ang luha. Please, Adrian. Umuwi ka. Kailangan ka namin. I can't. I'll see you later. Bye. At pinatay nito ang tawag. Napatitig si Maya sa cellphone, hindi makapaniwala. Isang mahalagang meeting. Ang anak niya ay nag-aagaw hininga at mas mahalaga pa ang isang kliyente. Biglang nag-vibrate ang cellphone pa niya. Isang mensahe mula kay Clarice, ang pinsan ni Adrian. Si Clarice ang nag-iisang tao sa pamilya ng asawa niya na palaging mabait sa kanya. May kasama itong isang litrato. Nang buksan niya ito, parang may sumuntok sa sikmura niya. Nasa litrato si Adrian, nakatayo sa harap ng isang mamahaling butik sa isang mall. Malapad ang ngiti nito at sa tabi niya ay isang babae. Maganda, bata, at halatang mayaman. Ang babaeng yon ay si Stella. Hawak ni Adrian ang isang paper bag mula sa butik. Inaabot ito sa babae. Tiningnan mabuti ni Maya ang tatak sa paper bag. Iyon ay isang brand ng mga luxury handbag na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Important meeting. Ang kasinungalingan ay sampal na dumapo sa kanyang muka. May kasunod na text si Clarice. Ate Maya, I'm so sorry. Nakita ko lang sila kanina. Sabi niya may business trip siya. I think you need to know. Hindi na nakasagot si Maya. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang atensyon kay Lucas na ngayon ay mas lalong nahihirapan. Niyakap niya ang kanyang anak. Kinantahan niya ito ng paborito nitong lalabay. Ang kantang palagi niyang kinakanta noong sanggol pa ito. Nanginginig ang kanyang boses, pero ang mga mata niya ay hindi na nagpapakita ng takot. Pinalitan ito ng isang bagay na mas matigas, mas matibay, isang desisyon. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Binihisan niya si Lucas, kumuha ng pera mula sa maliit na ipon na tinatago niya sa ilalim ng mga damit at tumawag ng taxi. Habang nasa biyahe, hindi niya mapigilang sisihin ang sarili.
Bakit niya hinayaang umabot sa ganito? Bakit siya naging bulag? Pagdating sa emergency room, agad na inasikaso ng mga doktor si Lucas. Matapos ang ilang pagsusuri, kinausap ng doktor si Maya. Ma'am, your son has severe pneumonia. May tubig na sa baga niya. We need to admit him right away. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad. Parang gumuho ang mundo ni Maya. Pneumonia. Kung naghintay pa siya, kung naniwala pa siya kay Adrian. Napailing siya sa isiping yon. Habang inaasikaso niya ang mga papeles para sa admission ni Lucas, nag-vibrate muli ang kanyang cellphone. Isang text alert mula sa bangko. A transaction of PHP 350,000 has been made on your joint account ending in 1234. Nanlaki ang mga mata niya. 350,000 piso. Iyon na marahil ang presyo ng handbag, ang presyo ng important meeting, ang presyo ng buhay ng anak niya na muntik ng mapahamak. Sa loob ng maingay na emergency room, sa gitna ng mga tunog ng sirena at pag-iyak, nahanap ni Maya ang isang kabibinging katahimikan. Doon, sa tabi ng kanyang anak na natutulog at nilalabanan ng sakit, namatay ang dating Maya. Ang martir, ang sunod-sunuran, ang asawang nagbubulag-bulagan, at mula sa kanyang abo, may isinilang na bago. Isang ina, isang mandirigma, at gagawin niya ang lahat para mabawi ang kinuha sa kanila. Ang puting pader ng ospital, ang amoy ng antiseptic, ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Lucas. Ito ang naging mundo ni Maya sa loob ng 24 na oras. Hindi niya ipinaalam kay Aling Teresita ang nangyari. Ayaw niya ng sermon. Ayaw niya ng paninisi. Si Adrian ay dumating kinaumagahan. Ang suot niya ay mamahaling damit, ang buhok ay maayos na nakagel, at ang mukha ay nagpapakita ng perpektong halo ng pag-aalala at awtoridad. What happened? Tanong nito. Ang boses ay tila nagpapahiwatig na kasalanan ni Maya ang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? I would have come. Tiningnan lang siya ni Maya. Walang laman ang kanyang mga mata. Wala nang galit. Wala nang sakit. Tanging isang malamig na kawalan. You were busy. Sagot niya. Ang boses ay patag at walang emosyon. May important meeting ka. Hindi nakasagot si Adrian. Tumingin ito kay Lucas na natutulog. May nakakabit na IV sa maliit na kamay. Nagtagal lang ito ng 15 minuto. Kumuha ng ilang litrato ng anak para marahil may maipakitang ebidensya ng kanyang pagiging mabuting ama. At pagkatapos ay nagpaalam. I have a flight to catch. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. I'll take care of the hospital bills. At umalis na ito, iniwan si Maya sa katahimikan. Nang mag-isa na ulit siya, umupo siya sa upuang plastik sa tabi ng kama ni Lucas. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak. Ito ang kanyang mundo. Ang kanyang lakas. Ang kanyang dahilan. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Pumunta siya sa banyo ng kwarto. Humarap siya sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng may pagod na mga mata, magulong buhok at tuyong labi. Isang estranghero. Pero sa likod ng pagod na anyo, may kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na matagal nang nawala. Huminga siya ng malalim. Hinugasan ang muka at sa kanyang sarili, sa refleksyon sa salamin, bumulong siya. Hindi na pwede. Tama na. Bumalik siya sa kwarto. Mula sa pinakatagong bulsa ng kanyang bag, kinuha niya ang isang luma at gasgas ng cellphone, ang personal niyang telepono, bago pa man kontrolin ni Adrian ang lahat ng kanyang komunikasyon. Ilang buwan na itong hindi nabubuksan. Nagdasal siya na sana ay may baterya pa ito. Nang buksan niya ito, sumindi ang screen. Gumana. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ang kanyang lumang contact list. Ang mga pangalan doon ay mga multo mula sa nakaraan. Mga kasamahan sa airline, mga kaibigan mula sa flight school, mga taong matagal na niyang hindi nakakausap. Nag-scroll siya pababa,
hanggang sa huminto ang kanyang daliri sa isang pangalan. Ramon. Legazpi. Si Ramon. Ang pinakamatalik niyang kaibigan at karibal sa flight school. Ang palagi niyang kakwentuhan tungkol sa mga pangarap. Ang huli niyang nakausap bago siya tuluyang lamunin ng buhay may asawa. Narinig niya mula sa isang kaibigan na iniwan na nito ang pagpipiloto at naging isang abogado. Isang magaling na abogado. Nag-alinlangan siya. 7 taon na. 7 taon na silang hindi nag-uusap. Naaalala pa kaya siya nito? Tutulungan kaya siya nito? Pero wala na siyang ibang malalapitan. Huminga siya ng malalim. Pinindot ang call button. Ang bawat ring ay parang isang oras. Sa pang-apat na ring, akala niya ay hindi na ito sasagutin. Susuko na sana siya nang biglang may sumagot sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar, pero mas malalim na ngayon. Mas may awtoridad. Hello? Napatigil ang mundo ni Maya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hello? Who is this? Pag-uulit ng boses, medyo nainip na. Nag-ipon siya ng lakas. Ramon? Basag ang kanyang boses. Katahimikan. Ilang segundong katahimikan. Pagkatapos, hello? Maya? Is that you? Sa pagkarinig ng kanyang pangalan, sa paraan ng pagbigkas nito, may gulat, may pag-aalala. Hindi na napigilan ni Maya. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-asa. Kinabukasan, humingi si Maya ng pabor sa isang nurse na kung pwede ay bantayan muna si Lucas saglit. Sinabi niyang bibili lang siya ng pagkain sa labas. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na gumawa siya ng isang bagay nang hindi nagpapaalam kay Adrian o sa biyenan niya. Ang pakiramdam ay parehong nakakatakot at nagpapalaya. Ang lugar ng kanilang pagkikita ay isang maliit at maingay na karinderya, malayo sa ospital at sa lugar na madalas puntahan ng pamilya nila. Pinili ito ni Ramon para sa kanilang privacy. Naunang dumating si Maya. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ng karinderya ay nagpapakaba sa kanya. Paano kung nagbago na si Ramon? Paano kung huhusgahan siya nito? Maya-maya, isang lalaking matangkad, nakasalamin, at suot ang isang simpleng polo shirt ang pumasok. Lumingalinga ito, at nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mga labi nito. Naglakad ito papalapit. Maya, sabi ni Ramon, ang boses ay kalmado. Ang tagal na. Ramon, sagot niya. Salamat sa pagpunta. Umupo ito sa tapat niya. Hindi ito nagtanong agad. Umorder muna ito ng 2 mangkok ng mainit na sabaw at 2 baso ng tubig. Kumain ka muna. You look exhausted. Sa simpleng gesture na yon, naramdaman ni Maya ang pag-aalalang matagal na niyang hindi naramdaman. Habang kumakain sila sa katahimikan, unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos, nang wala nang laman ang kanilang mga mangkok, nagsalita si Ramon. So what's happening, Maya? Your voice on the phone? It sounded like you were in trouble. At doon bumuhos ang lahat. Ikinuwento niya ang bawat detalye. Ang pag-alis niya sa airline, ang pagkontrol ni Adrian sa pera, ang allowance, ang mga panunumbat ni Aling Teresita, ang hikaw, ang luxury condo, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pag-abandona ni Adrian kay Lucas noong gabi ng emergency. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Ramon. Walang paghuhusga, tanging matamang pakikinig. Ang kanyang ekspresyon ay dumaan mula sa pagkabigla, papunta sa pag-aalala, at sa huli, sa isang tahimik na galit. Ang hayop! Yun lang ang sinabi ni Ramon nang matapos si Maya. Ang mga panga nito ay nagtiim. Hindi ko akalain. Akala ng lahat, he was the perfect husband. Akala ko rin. Mahinang sagot ni Maya. Pero nagkamali ako. Hindi ka nagkamali, Maya. Nilinlang ka niya. Pagtatama ni Ramon. And we are going to make him pay for it. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maya na may kakampi siya.
na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Anong dapat kong gawin? Tanong niya. Sumandal si Ramon sa upuan. Ang mga mata niya ay nag-iisip na parang isang abogado. Okay, listen. We need two things. Evidence of his infidelity and evidence of his financial abuse. Kailangan nating patunayan na may kakayahan kang buhayin si Lucas ng mag-isa. Speaking of which, tumingin ito sa kanya ng diretso. Your license, nasaan na? Mag-e-expire na in 3 months, amin ni Maya. That's our deadline, sabi ni Ramon. We need to get you back on your feet before that license expires. That license is not just a piece of paper, Maya. That is your freedom, your leverage. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang pag-renew ng lisensya niya ay hindi na lang isang pangarap. Ito na ngayon ang pinakamahalagang bahagi ng plano. Nagpatuloy si Ramon. For now, go back to the hospital. Act normal. Huwag mong ipahalata na may alam ka. Mula ngayon, ikaw ay isang espiya sa sarili mong pamamahay. Gather everything you can. Receipts, bank statements, photos, anything suspicious. I-text mo sa akin sa lumang number mo. I'll take care of the legal side. Tumayo na sila para umalis. Bago sila maghiwalay, may dinukot si Ramon sa kanyang wallet. Inabot nito kay Maya ang ilang pirasong 1,000 piso. Huwag! Mabilis na tanggi ni Maya. Hindi ko matatanggap yan. Tanggapin mo na. Pilit ni Ramon. Inilalagay ang pera sa kamay ni Maya. Para sa pamasahe mo at para makakain ka ng maayos, unahin mo ang sarili mo. Hindi ka makakalaban kung mahina ka. Bago pa makapalagsa si Maya, tumalikod na ito. Update me, Maya. I'm just 1 call away. Habang naglalakad pabalik sa ospital, mahigpit na hawak ni Maya ang pera sa kanyang kamay. Ang halaga nito ay maliit lang kumpara sa kayamanan ni Adrian. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ito ang puhunan para sa kanyang kalayaan. Pagdating niya sa pintuan ng bahay kinagabihan para kumuha ng damit, sinalubong siya ng matalim na tingin ni Aling Teresita. May hawak itong isang papel, isang bank statement. Saan ka galing, Maya? At ano itong mga gastusin sa taxi at pagkain sa labas? Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Nagsisimula na ang laban. At hindi pa man siya nakakahanda, sinusugod na agad siya. Ang puting papel sa kamay ni Aling Teresita ay parang isang hatol. Bawat numero na nakasulat doon ay isang akusasyon. Huminga ng malalim si Maya. Pinipilit pakalmahin ang kumakabog niyang dibdib. Naalala niya ang sinabi ni Ramon. Act normal. Galing po ako sa ospital, Aling Teresita. Sagot niya. Sinisikap na gawing natural ang kanyang boses. Tumawag po kasi si Clarice. Gusto daw pong dalawin si Lucas. Sinundo ko lang po siya sa may sakayan kaya po ako nag-taxi. At kumain na rin po kami sa labas para hindi na po abala. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nagsinungaling siya ng diretsahan sa biyenan. Ang lasa ng kasinungalingan ay mapait, pero kinailangan niya itong lunukin. Tinitigan siya ni Aling Teresita. Sinusuri kung may bahid ng pagkukunwari sa kanyang mukha. Tila na kumbinsi naman ito, pero hindi pa rin nawala ang pagdududa sa mga mata nito. Sa susunod, magsabi ka. Hindi yung aalis ka na lang basta-basta. Paano kung may nangyari kay Lucas at wala ka doon? Hindi na po mauulit, sabi ni Maya. Yumuko na lang siya at nagmamadaling pumasok sa kwarto para kumuha ng damit. Habang nag-iimpake, nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Mensahe mula kay Clarice. Ate, si Adrian, wala dito sa bahay. Nasa business trip daw ulit. Sabi ni Mama, baka 2 araw bago bumalik. This is your chance. Napahinto si Maya. Tama si Clarice. Ito na ang pagkakataon niya. Matapos bumalik sa ospital at matiyak na mahimbing na ang tulog ni Lucas, muli siyang nagpaalam sa nurse. Sa pagkakataong ito, hindi pagkain ang sadya niya. Sumakay siya ng taxi pabalik sa bahay nila.
Isang bahay na malaki pero walang buhay, lalo na kapag wala ang mag-inang Adrian at Teresita. Pagpasok niya, dumiretso siya sa maliit na home office ni Adrian. Isang lugar na bawal niyang pasukin. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Sinimulan niyang maghalongkat. Binuksan niya ang mga drawer, tiningnan ang mga folder. Karamihan ay mga dokumento ng kumpanya na hindi niya maintindihan. Nang malapit na siyang sumuko, may nakita siyang isang kahon ng sapatos sa ilalim ng mesa. Nakatago sa likod ng basurahan. Binuksan niya ito. Laman nito ang sandamakmak na resibo. Resibo mula sa mga restaurant, hotel, department store, at mga gasolinahan. Mga resibo mula sa nakalipas na 2 taon. Ito marahil ang itinatapon ni Adrian pagkatapos itong gamitin para sa reimbursement sa kumpanya. Dinala niya ang kahon sa kanilang kwarto at ikinandado ang pinto. Umupo siya sa sahig at isa-isang tiningnan ang mga resibo. Ang mga anino ng kasinungalingan ni Adrian ay unti-unting nabuo mula sa mga piraso ng papel. Isang resibo mula sa isang fine dining restaurant sa Tagaytay. Petsa. Anniversary nila. Naalala ni Maya ang sabi ni Adrian ay may flight ito papuntang Hong Kong. Mag-isa lang siyang kumain ng instant noodles ng gabing iyon. Isang resibo mula sa isang flower shop. Isang dosenang Ecuadorian roses. Hindi pa siya nakakatanggap ng ganitong bulaklak mula kay Adrian. Sunod-sunod na resibo mula sa iisang coffee shop malapit sa isang condominium sa Makati. Halos araw-araw. Habang pinaghihiwalay niya ang mga resibo, may nahulog na isang maliit at nakatuping papel. Isang post-it note. Nakasulat dito ang isang address sa Makati, ang address ng condominium, at isang gate code, 07.4, July 14, kaarawan ni Stella. Base sa nakita niyang profile nito sa social media, kinunan niya ng litrato ang lahat gamit ang kanyang lumang cellphone. Ang bawat click ng camera ay parang isang maliit na tagumpay. Ito na. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Nasa kalagitnaan siya ng pagkuha ng litrato sa isang resibo mula sa isang kilalang jewelry store nang bigla siyang makarinig ng tunog ng sasakyan sa garahe. Nanigas siya. Si Adrian. Umuwi ito ng maaga. Nataranta siya. Mabilis niyang ibinalik ang mga resibo sa kahon pero hindi na niya ito maayos na naibalik. Nagmamadali niyang isiniksik ang kahon sa ilalim ng kama, sa halip na sa ilalim ng mesa sa opisina. Kasabay ng pagtayo niya ay ang pagbukas ng pinto ng kanilang kwarto. Pumasok si Adrian, mukhang pagod at gulat na makita siya. "Anong ginagawa mo?" tanong nito. Ang mga mata ay agad na napansin ang bahagyang kalat sa sahig. "Bakit gising ka pa? At bakit ka nandito? Akala ko nasa ospital ka." Napalunok si Maya. Ang isip niya ay blangko. Anong idadahilan niya? Nakita ba nito ang cellphone sa kamay niya? Parang huminto ang oras. Ang tanging maririnig sa kwarto ay ang malakas na kabog ng dibdib ni Maya. Nakatayo si Adrian sa may pintuan. Ang mga mata ay nanliliit, pinagmamasdan ang bawat sulok ng silid, at humihinto sa kanya. Kailangan niyang mag-isip. "Mabilis, umuwi lang ako saglit," sabi ni Maya. Pinipilit na huwag mautal. Mabilis niyang itinago ang lumang cellphone sa likod niya. Para kumuha ng malinis na damit para kay Lucas, medyo nilinis ko na rin itong kwarto. Ang gulo kasi. Lumakad si Adrian papasok. Ang mga mata ay parang scanner. Tumingin ito sa ilalim ng kama, kung saan hindi maayos na naisuksok ni Maya ang kahon. May maliit na bahagi nito na nakalabas. Napansin ito ni Adrian. "Ano yan?" tanong nito. Nakaturo sa kahon. Naramdaman ni Maya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ito na ang katapusan. Mahuhuli na siya. Yan," sabi niya. Sinubukang tumawa ng bahagya. "Mga luma kong gamit. Mula pa noong nagfa-flight pa ako. Inilabas ko kanina. Naisip kong itapon na. Mga basura lang." Lumuhod si Adrian. Hinila nito ang kahon. Ang puso ni Maya ay parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. Bubuksan na nito ang kahon. Mahuhuli na siya.
pero hindi. Tiningnan lang ni Adrian ang kahon ng sapatos, nakita ang brand na pambabae, at itinulak ito pabalik sa ilalim ng kama ng mas malakas. Itapon mo na yan bukas. Nagkakalat lang, sabi nito. Tumatayo. Tila naniwala ito. O baka pagod lang talaga ito para mag-usisa pa. Nakahinga ng maluwag si Maya. Isang napakalaking bigat ang nawala sa kanyang dibdib. Ngunit kinabukasan, nalaman niyang hindi pala doon nagtatapos ang lahat. Pag-uwi niya mula sa ospital, opisyal nang nakalabas si Lucas, napansin niya ang ilang pagbabago sa bahay. May mga maliliit na kamera na nakakabit sa mga sulok ng sala, kusina, at sa hallway. Para saan to? Tanong niya kay Adrian. Security. Simpleng sagot nito habang nagbabasa ng dyaryo. Para mas ligtas si Lucas, connected yan sa phone ko. So, kahit nasaan ako, I can check on you and our son. Hindi yun para sa seguridad. Iyon ay para sa pagbabantay. Siya ang binabantayan. Ang tanikala ay mas humigpit. Ang sumunod na ginawa ni Adrian ay mas masakit. Sa araw ng pagbibigay ng lingguhang allowance, walang iniabot na pera si Adrian sa kanya. Starting today, sabi nito, hindi pa rin nag-aangat ng tingin mula sa dyaryo. Si Mama na ang bahala sa lahat ng gastusin, sa grocery, sa bills, sa gamot ni Lucas. Just give her the list. Para hindi ka na mahirapan, I want you to just focus on being a mother. Para siyang sinampal. Tinanggalan na siya ng pera. Tinanggalan pa siya ng huling piraso ng kanyang kalayaan. Ngayon, pati pagbili ng sibuyas ay kailangan pa niyang ipagpaalam. Isa na siyang bilanggo. Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, nagtago siya sa banyo, ang nag-iisang lugar na walang kamera. Tinext niya si Ramon gamit ang lumang cellphone. He knows something. Naglagay siya ng kamera sa bahay. At wala na akong pera. He cut me off completely. Mabilis ang reply ni Ramon na tila hinihintay lang ang text niya. Calm down, Maya. This is expected. He's cornered kaya siya nagiging mas delikado. Don't do anything suspicious. I'll handle things from my end. And I have news. Nag-type si Maya. What news? Ilang sandali pa dumating ang reply ni Ramon. Isang reply na nagpatigil sa paghinga ni Maya at nagbigay ng bagong dimensyon sa kasong kinakaharap niya. Maya, nalaman ko na kung sino si Stella. Siya ang anak ng may-ari ng airline na pinagtatrabahuan ni Adrian. Biglang naintindihan ni Maya ang lahat. Hindi lang ito simpleng pangangaliwa. Ito ay ambisyon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Si Adrian ay hindi lang nanloloko ng asawa. Gumagamit siya ng ibang babae para umakyat sa kanyang karera. At si Maya, kasama si Lucas, ay mga balakid na kailangan niyang kontrolin o marahil alisin, anak ng may-ari ng airline. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng mapait na lasa sa bibig ni Maya. Hindi pala sapat na mayroon siyang asawa at anak. Hindi pala sapat ang lahat ng isinakripisyo niya. Si Adrian ay naghahanap ng mas mataas na lipad at handa itong gumamit ng ibang tao para maging hagdan. Naging mas maingat si Maya. Bawat galaw niya sa loob ng bahay ay tila may nanonood. Bawat salita niya ay tinitimbang. Ang ngiti na ibinibigay niya kay Adrian at Aling Teresita ay isang maskara, isang perpektong maskara ng isang masunuring asawa at manugang. Isang linggo ang lumipas. Isang gabi, umuwi si Adrian na may dalang isang malaking buke ng bulaklak para kay Maya at mga laruan para kay Lucas. Isang bagay na hindi na nito ginagawa. Peace offering, sabi nito. Nakangiti. I know I've been distant lately. Masyado lang maraming iniisip sa trabaho. Bawi ako sa inyo. Nagluto ito ng hapunan. Tinulungan nito si Lucas sa kanyang homework. Umupo ito sa tabi ni Maya sa sofa at hinawakan ang kamay nito. I love you, Maya. Kayo ni Lucas ang buhay ko. Kung ito ay nangyari ilang buwan na ang nakalipas, marahil ay iiyak si Maya sa tuwa. Ngunit ngayon, ang bawat salita nito ay parang lason.
Ang bawat haplos ay parang balat ng ahas. Alam niyang may kapalit ang lahat ng ito at hindi nga siya nagkamali. Pagkatapos niyang patulugin si Lucas, inilabas ni Adrian ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase. "Hon?" sabi nito sa malambing na boses. "I need you to sign something." Inilatag nito ang mga dokumento sa mesa. Mukha itong legal at komplikado. "Ano to?" tanong ni Maya. "Investment plan para sa future ni Lucas," paliwanag ni Adrian. "May kinausap akong financial advisor. This is a trust fund para kahit anong mangyari sa atin. Secured na ang pag-aaral at kinabukasan niya. Kailangan lang ng pirma nating dalawa." May itinuro si Adrian na linya sa huling pahina. Isang blangkong linya sa ilalim ng kanyang pangalan. "Just sign here." Tiningnan ni Maya ang mga dokumento. Ang mga salita ay lumalangoy sa kanyang paningin. Whereas, heretofore, aforementioned, hindi niya maintindihan. Pero, ang ngiti ni Adrian, ang pagiging sobrang bait nito. "May mali. Pwede bang basahin ko muna?" sabi niya. Nawala ng bahagya ang nangiti sa mukha ni Adrian. "Bakit pa? I already read it. It's for Lucas' future. Don't you trust me?" Ang tanong na yon, "Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan?" ay ang palagi niyang sandata. Dati, gumagana ito. Ngayon, para itong isang alarm bell. "Gusto ko lang maintindihan," sagot ni Maya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Alam mo naman, hindi ako pamilyar sa mga ganitong bagay. Babasahin ko lang saglit." Nakita niya ang inis na dumaan sa mga mata ni Adrian, pero mabilis din itong napalitan ng isang mapagpaubayang ngiti. "Okay, sige. Take your time. Iiwan ko dito sa mesa, but I need it signed by tomorrow morning. May deadline kasi yung advisor." Umalis ito para maligo. Iniwan si Maya kasama ang mga dokumento. Kinuha niya ang folder at dinala sa banyo sa guest room, ang nag-iisang ligtas na lugar. Kinandado niya ang pinto. Gamit ang kanyang lumang cellphone, mabilis niyang kinuna ng litrato ang bawat pahina, lalo na ang mga bahaging may maliliit na letra. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Bawat segundo ay parang isang oras. Ipinadala niya ang lahat ng litrato kay Ramon na may kasamang mensahe. "Urgent." Pinapapirmahan niya sa akin para daw kay Lucas. Pagkatapos, bumalik siya sa sala na parang walang nangyari. Kinabukasan, maagang gumising si Maya. Wala pa siyang natatanggap na sagot mula kay Ramon at nararamdaman niya ang titig ni Adrian, naghihintay. "So napirmahan mo na?" tanong nito habang nagkakape. "Hindi pa. Masakit ang ulo ko kagabi. Hindi ko natapos basahin." Palusot niya. Ang pasensya ni Adrian ay halatang nauubos na. "Maya, it's a simple document para sa anak natin. Just sign it." "Mamaya," sabi niya. Pagkatapos kong maglinis, buong umaga, para siyang naglalakad sa alambre. Bawat minuto, inaasahan niyang tatawag o magte-text si Ramon. Si Adrian naman ay palakad-lakad, iritado, at laging sumusulyap sa kanya at sa folder na nasa mesa. Sa kwarto, habang nagtutupi siya ng damit, nag-vibrate ang cellphone ni Maya. Si Ramon. Isang mahabang mensahe. Binasa niya ito at sa bawat salita, tila nauubos ang hangin sa kanyang baga. "Maya, huwag na huwag mong pipirmahan. Yan, that is not a trust fund. It's a carefully worded special power of attorney disguised as an investment portfolio. Ang nakasulat sa fine print, binibigyan mo siya ng absolutong karapatan na ibenta, isangla, o ilipat ang kahit anong ari-arian na nakapangalan sa'yo o sa inyong dalawa nang hindi mo na kailangan pang malaman. Kung pipirmahan mo yan, binibigay mo sa kanya ang lahat. Your house, your savings, everything. He is trying to strip you of everything before he leaves you with nothing." Napaupo si Maya sa gilid ng kama. Ang folder na yon, na mukhang pag-asa para sa kinabukasan ng anak niya, ay isa palang hatol ng kamatayan para sa sarili niyang kinabukasan. Hindi lang siya niloloko ni Adrian.
Plinaplano nitong sirain siya ng buo. Pumasok si Adrian sa kwarto. Ang mukha ay madilim na. Maya, tapos na ako sa pasensya ko. Pirmahan mo na yan. Ngayon na. Itinuro nito ang folder sa sala. Tumingin si Maya sa kanya. Ang lalaking minahal niya. Ang ama ng kanyang anak. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang mga pangarap. Ngayon, isa na lang itong demonyo na may hawak na kontrata. Nakatayo si Adrian sa harap niya. Naghihintay. Isang maling galaw. Isang maling salita. At sasabog ang lahat. Ngumiti si Maya. Isang matamis. Bahagyang pagod ng ngiti. Oo naman, Hon. Pipirmahan ko na. Kukuha lang ako ng ballpen. Kinuha niya ang folder, naglakad papunta sa mesa at sinadyang matabig ang isang baso ng tubig. Natapon ang tubig sa buong mesa at sa ibabaw ng mga dokumento. Ay naku! Sigaw niya. Tila nagpapanik. Sorry Hon, nababasa tuloy. Agad na lumapit si Adrian. Ang mukha ay puno ng pagkadismaya habang tinitingnan ang mga papel na basa at may bahid na ng tinta. Maya naman, ang simple-simple ng gagawin. Sorry talaga, sabi ni Maya. Kunwari pinupunasan ang mga papel. I-print mo na lang ulit. Bukas na bukas, pipirmahan ko agad, promise. Walang nagawa si Adrian kundi ang magdabog at kunin ang mga basang dokumento. Ang plano niya ay nasira, kahit pansamantala lang. Alam ni Maya na nanalo siya ng kaunting oras, pero alam din niyang mas magiging mapilit si Adrian sa susunod. Kinabukasan, nagdahilan si Maya na kailangan niyang samahan si Lucas para sa follow-up check-up. Pinayagan siya ni Aling Teresita, pero sinigurong sakto lang ang perang ibinigay para sa pamasahe at pambayad sa doktor. Ngunit hindi sa ospital ang kanyang tunay na pakay. Pagkatapos ng check-up, na mabilis lang naman, dinala ni Maya si Lucas sa lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang lugar na dati niyang tinatawag na pangalawang tahanan, ang airport. Tumayo sila sa viewing deck kung saan tanaw ang runway. Pinanood nila ang mga eroplanong dahan-dahang gumagalaw, naghahanda sa paglipad. Bawat isa ay isang higanting ibon na bakal, puno ng mga pangarap at mga destinasyon. Wow, Mommy! Ang laki! Sabi ni Lucas. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha habang pinapanood ang isang eroplano na bumubuwelo sa runway at unti-unting umaangat sa himpapawid. Napangiti si Maya, isang totoong namamangiti. Gusto mo bang sumakay doon balang araw? Tanong niya sa anak. Opo. With you, Mommy. Ikaw ang pilot. Ang mga salita ng kanyang anak ay tumagos sa puso niya. Dati, iyon ang pangarap niya para sa kanila. Isang pangarap na isinuko niya. Pumikit siya. Naramdaman niya ang hangin sa kanyang mukha. Naamoy niya ang hangin. Isang pamilyar na amoy ng jet fuel at kalayaan. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang pakiramdam ng pag-angat mula sa lupa. Ang pag-iwan sa lahat ng bigat sa ibaba. Ang pagiging isa sa kalawakan ng langit. Naramdaman niyang may tumapik sa balikat niya. Maya? Maya Villanueva? Lumingon siya. Isang babaeng nakauniporme ng piloto, pamilyar ang mukha. Rina? Gulat na tanong ni Maya. Si Rina ay kasabayan niya sa training noon. Sabi ko na nga ba ikaw yan? Masayang sabi ni Rina. Niyakap siya. Kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita. Akala ko na sa ibang bansa ka na. Andito lang, sagot ni Maya. May asawa na, may anak. Wow, congratulations. Pero hindi ka na lumilipad. Umiling si Maya. Hindi na, matagal na. Sayang naman, sabi ni Rina. Alam mo ba, may bagong programa yung airline para sa mga former pilots na gustong bumalik. Sila na ang sasagot sa kalahati ng retraining cost. Sayang kung hindi mo susubukan. You were one of the best, Maya. Ang mga salitang yon, you were one of the best, ay parang musikang muling nagpatibok sa natutulog niyang puso. Nagkwentuhan pa sila
Nang sandali bago nagpaalam si Rina, dahil may flight pa ito, naiwan si Maya, hawak ang kamay ni Lucas, habang pinapanood ang mga eroplano. Hindi na ito isang lugar ng panghihinayang. Ito ay naging isang lugar ng pangako. Alam na niya ngayon. Ang laban na ito ay hindi lang para makawala kay Adrian. Ito ay para mabawi ang babaeng naiwan niya sa himpapawid. Pag-uwi niya ng bahay ng hapong iyon, mas panatag na siya, mas buo. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang isang magarang invitation card sa ibabaw ng mesa. Kulay ginto at krema. Kinuha niya ito. Ito ay isang paanyaya para sa ika-asta na kaarawan ni Aling Teresita. Isang malaking handaan na gaganapin sa susunod na buwan. Nakalista ang pangalan ng lahat ng importanteng kamag-anak at kaibigan ng pamilya. Hawak ang imbitasyon, naintindihan ni Maya ang lahat. Hindi na niya kailangang maghanap ng entablado. Sila na mismo ang naghahanda nito para sa kanya. Ito na ang magiging lugar. Ito na ang magiging panahon. Sa harap ng lahat ng taong nag-aakala na perpekto ang kanilang pamilya, doon niya ilalabas ang katotohanan. Ang invitation card ay naging sentro ng mundo ni Maya. Araw-araw, tinitingnan niya ito, hindi bilang isang paanyaya, kundi bilang isang battle plan. Mayroon siyang isang buwan na buwan. Ang komunikasyon nila ni Ramon ay naging mas madalas at mas maingat. Nag-uusap sila sa pamamagitan ng coded messages at sa mga oras na sigurado siyang tulog o wala sa bahay si Adrian. A birthday party, sabi ni Ramon sa isang tawag. It's perfect. Public humiliation is a weapon Adrian and his mother won't see coming. Sa kultura natin, ang hiya ay mas masakit paminsan kaysa sa pagkakakulong. Pero paano? Tanong ni Maya. Hawak niya ang lahat. Ang pera, ang bahay. Ako. Hawak ko lang ang mga resibo at ang kwento ko. Kailangan natin ng isang bagay na hindi niya matatanggi, sabi ni Ramon. Isang bagay na solid. I'm working on it. Sa mga sumunod na linggo, naging abala ang buong bahay sa paghahanda para sa party. Si Aling Teresita ay palaging may kausap na caterer o event planner. Si Adrian naman ay tila nakalimutan na ang tungkol sa special power of attorney. Marahil ay naghihintay ng tamang tiyempo pagkatapos ng party. Para sa kanila, si Maya ay isa lamang palamuti. Ang asawang magbibigay ng magandang imahe sa harap ng kanilang mga bisita. Hindi nila alam, habang abala sila, si Maya ay gumagawa ng sarili niyang paghahanda. Isang hapon, habang wala si Aling Teresita, tumawag si Clarice. Ate Maya, may nahanap ako sa lumang drawer ni Kuya Adrian dito sa bahay. Isang lumang flight logbook. Hindi ko alam kung importante pero itago mo yan, Clarice. Please. Agad na sabi ni Maya. Kinagabihan, lihim na ibinigay ni Clarice ang logbook kay Maya. Nang buksan ito ni Maya, naintindihan niya kung gaano ito kahalaga. Nakatala doon ang lahat ng overnight flights ni Adrian sa loob ng isang taon. Nang ikumpara niya ang mga petsa sa mga resibo ng hotel na nakuha niya, perpektong nagtugma ang mga ito. At ang mga flight na yon ay hindi mga official company flights. Ang mga yon ay mga kasinungalingan. Ito ang huling piyesa na nag-uugnay sa pangangaliwa at sa panloloko sa kumpanya. Ipinadala niya ang mga litrato ng logbook kay Ramon. Makalipas ang isang araw, tumawag si Ramon. Ang boses ay puno ng pananabik. Maya, I have everything. A friend of mine cross-referenced the flight logs with the official records. Adrian has been filing for flight allowances on trips he never made. He's stealing from the company. At ang perang ninanakaw niya, I traced it. Pumasok ito sa isang bank account na ginamit para bayaran ang down payment ng luxury condo na nakapangalan kay Stella. So we have him, Maya, sabi ni Ramon. On multiple fronts, infidelity, financial abuse, and company fraud. Tapos na ang laro niya. Araw ng birthday party. Naging abala si Maya sa pag-aayos sa sarili. Hindi para magpaganda para kay Adrian,
kundi para maghanda para sa isang laban. Hinalungkat niya ang kanyang aparador at nakita ang isang simpleng itim na bestida. Isang bestidang binili niya mula sa sarili niyang sahod bago pa sila ikasal. Medyo maluwag na ito sa kanya ngayon. Isang paalala ng mga kilong nawala sa kanya dahil sa stress. Pero nang isuot niya ito, naramdaman niyang bumalik ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa sahig ng banyo. Ang mga mata niya ay kalmado, determinado. Bago sila umalis, lumapit sa kanya si Adrian. "You look nice," sabi nito, medyo nagulat. "Simple, pero bagay sa'yo." "Salamat," sagot lang ni Maya. Bago sila tuluyang lumabas ng pinto, may iniabot na isang maliit na sobre si Ramon na nagpanggap na isang delivery man. Walang nakapansin. Sa loob ng sobre ay isang maliit na silver na USB flash drive. Sa loob ng sasakyan, habang nagmamaneho si Adrian, tinanong siya nito, "Ready ka na ba mamaya? May speech ka para kay mama. 'Di ba? Make it good. Maraming importanteng tao doon." "Oo naman," sagot ni Maya. Mahigpit na hawak ang kanyang purse kung saan nakatago ang USB. "I've prepared a very memorable speech." Pagdating nila sa venue, isang grand ballroom sa isang 5-star hotel, sinalubong sila ng karangyaan at ng mga peking ngiti. Si Aling Teresita, suot ang isang mamahaling gown, ay parang isang reyna. Si Adrian ay ang perpektong prinsipe at si Maya ang bihag na nakangiti. Lumapit si Ramon, nakadamit bilang isa sa mga staff ng hotel at bumulong kay Maya habang inaayos ang isang plato sa mesa. "Lahat ng kailangan mo, nandito na. Sigurado ka na ba talaga dito, Maya? Walang atrasan to." Tiningnan ni Maya ang entablado, kung saan masayang nagtatawanan si Adrian at ang kanyang ina. Tiningnan niya ang mga bisita na pumapalakpak. "Oo," bulong niya pabalik. Ang kamay ay hindi nanginginig habang hinahawakan ng USB sa loob ng kanyang bag. "Sigurado ako, ang gabi ay puno ng tawanan, masasarap na pagkain at mga papuri." Si Aling Teresita ay nasa gitna ng lahat, naliligo sa atensyon ng kanyang mga panauhin. Isa-isang nagbigay ng talumpati ang kanyang mga anak, mga kaibigan, at mga kasosyo sa negosyo. Lahat ay nagkukwento tungkol sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Si Maya ay tahimik lang na nakaupo sa presidential table, katabi ni Adrian. Ngumingiti siya kapag may bumabati. Pumapalakpak siya kapag kailangan. Pero ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking projector screen sa likod ng entablado na kasalukuyang nagpapakita ng isang slideshow ng mga lumang litrato ni Aling Teresita. "And now," sabi ng MC, "let's all welcome on stage the loving wife of her favorite son, Adrian." Palakpakan po natin Mrs. Maya Villanueva Reyes. Tumayo si Maya. Naramdaman niya ang kamay ni Adrian sa kanyang likod, isang bahagyang tulak na nagsasabing, "Galingan mo." Naglakad siya papunta sa entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat, pero tiyak. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang buong silid ay tahimik, naghihintay. Kinuha niya ang mikropono. "Good evening po sa inyong lahat." Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at kalmado, na ikinagulat maging ng sarili niya. "Isang maligayang kaarawan po sa aking biyenan, si Mama Teresita." Ngumiti siya, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Marami po akong natutunan mula nang ako ay naging bahagi ng pamilyang ito. Natutunan ko po ang halaga ng sakripisyo at higit sa lahat, natutunan ko po mula sa aking asawa, si Adrian, ang tunay na kahulugan ng salitang katapatan." Nagpalakpakan ang mga tao, kasama na si Adrian at Aling Teresita, na halatang natuwa sa kanyang mga sinabi. Kaya naman po, pagpapatuloy ni Maya, "Bilang regalo,
May inihanda po akong isang maliit na presentasyon, isang pagkilala sa lahat ng paghihirap at pagsisikap ng aking asawa para sa aming pamilya. Ibinigay niya ang isang senyas kay Ramon na nakatayo malapit sa technical booth, nakasuot ng uniforme ng hotel staff. Tumango si Ramon. Lumingon si Maya sa screen. Ang slideshow ng mga lumang litrato ni Aling Teresita ay biglang napalitan ng isang larawan. Isang malinaw, high-definition na larawan ni Adrian at Stella na magkayakap sa labas ng isang mamahaling restaurant. Natahimik ang buong ballroom. Ang mga bulungan ay nagsimula. Parang bubuyog. Narinig ni Maya ang tunog ng isang baso ng alak na nabitawan at nabasag sa sahig. Si Adrian, na kanina lang ay nakangiti, ay nanigas sa kanyang upuan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Si Aling Teresita naman ay napatingin sa screen. Pagkatapos ay kay Adrian, hindi makapaniwala. Bago pa may makapagsalita, nagpalit ang larawan. Isang litrato ng kamay ni Stella, suot ang hikaw na may diamante. Ang mismong hikaw na nakita ni Maya. Sunod, isang litrato ni Adrian na bumibili ng handbag sa isang luxury store. Sunod, isang resibo mula sa isang 5-star hotel sa Cebu na kapangalan kay Adrian Reyes para sa 2 tao. Ang petsa, ang kaarawan ni Lucas. Sunod, isang screenshot ng bank transaction na nagkakahalaga ng 3,000 pios. Bawat larawan ay isang sampal. Bawat resibo ay isang pako sa kabaong ng kanyang mga kasinungalingan. Ang katahimikan sa ballroom ay nakabibingi. Ang mga bisita ay nakatingin na ngayon sa pamilya Reyes, hindi na may paghanga, kundi may pag-uusisa at panunuya. Ano to, Maya? Sa wakas ay sabi ni Adrian, ang boses ay garalgal at puno ng pagbabanta. Sinubukan niyang senyasan ang tech booth na patay ng proyektor, pero hindi ito pinansin ni Ramon. Ito? Tanong ni Maya sa mikropono. Ang boses ay matatag pa rin. Ito ang mga important meetings. Ito ang mga business trips. Ito ang halaga ng bawat hininga ng anak natin na halos mawala dahil mas inuna mo ang iyong luho. Hindi na nakatiis si Aling Teresita. Tumayo ito. Ang mukha ay namumula sa galit at hiya. Sinungaling! Pakana mo lang to para sirain ang anak ko. Photoshop lahat yan. Sigaw nito. Ang boses ay nanginginig. Ngumiti lang si Maya. Talaga po? Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Adrian. Tapos ka na ba? Tanong ni Adrian sa mababang boses na sila lang ang nakakaririnig. Isang ngisi ng demonyo ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang gulat ay napalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Akala mo ba tapos na ang lahat? Akala mo ba ikaw ang nanalo? Tumingin ito sa mga bisita. Pagkatapos ay bumalik sa kanya. Tapos ka na ba sa palabas mo? Kasi ako, bumulong ito. Ngayon palang magsisimula. Ang mga flash ng camera mula sa mga cellphone ng mga bisita ay sunod-sunod na kumislap, kinukunan ng kanyang pagkatalo. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Narinig niya ang mahinang paghagik-gik ni Adrian sa mikropono. Nanalo siya. O iyon ang akala niya. Nang akmang hahatakin na ng security si Maya para paalisin, isang malakas na boses ang pumigil sa lahat. Hindi pa tapos ang pag-uusap na to. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas. At mula doon, pumasok si Ramon. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng hotel staff. Suot niya ngayon ay isang matikas na suit and tie. Sa likod niya ay may 2 pang kasama, mga lalaking mukhang abogado rin. Naglakad siya papasok na may kumpiyansa. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Dire-diretso patungo sa entablado. Natigilan si Adrian. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Sino ka? Tanong ni Aling Teresita. Security! Palabasin ang taong yan. Hindi pinansin ni Ramon ang sigaw nito. Kinuha niya ang mikropono
mula sa kamay ng isang naguguluhang MC. Magandang gabi po. Bati niya sa lahat. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. My name is Attorney Ramon Legaspi at ako po ang legal counsel ni Ging Ama Maya Villanueva Reyes. Nagulat ang lahat, lalo na si Adrian. Counsel? Ulit ni Adrian, may bahid ng kaba sa boses. Opo, sagot ni Ramon. Tumingin ng diretso kay Adrian. At mayroon lang po kaming ilang bagay na gustong linawin tungkol sa legal document na iwinawagayway ninyo. Lumapit si Ramon kay Maya at tinulungan siyang tumayo. Bumulong ito. Just hold on, we're almost there. Humarap si Ramon sa mga bisita at sa malaking screen. Totoo po, may pirma ni Gimang Maya ang dokumentong iyan. Pero ang tanong, paano nakuha ang pirma? May inilabas na dokumento si Ramon at iwinagayway ito. Nakita niyo po ba ito? Ito ay isang application form para sa isang health insurance para kay Lucas. Isang dokumentong pinirmahan ni Maya noong 1 taon, buong puso, dahil para ito sa kapakanan ng kanyang anak. Itinutok ni Ramon ang dokumento sa kamera. Malinaw na makikita ang pirma ni Maya. At ngayon, sabi ni Ramon, kinuha ang special power of attorney mula sa kamay ng natutulalang si Adrian. Kung titingnan ninyong mabuti ang legal document na ito, mapapansin ninyo ang isang bagay na kakaiba. Itinutok niya ang dokumento sa camera, naka-zoom in sa pirma. Ang pirma ay totoo, pero ang papel ay peke. Ito ay isang produkto ng high-tech scanning at printing. Kinuha ang pirma mula sa isang dokumento at inilipat sa isa pa. Isang napakagaling na pamimeke, isang krimen na tinatawag na falsification of documents. Ang bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na ugong. Ang mga tingin ng lahat ay bumalik kay Adrian. Ngayon ay puno na ng pagdududa at pagkamuhi. Si Adrian ay namutla na parang papel. Ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Falsification of documents. Ang mga salitang binitawan ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Si Adrian ay parang isang estatwa. Hindi makagalaw. Hawak pa rin ang pekeng kontrata. Si Aling Teresita naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Tila hindi makahinga. At hindi lang po iyan, pagpapatuloy ni Ramon. Ang boses ay parang kulog. Kumuha siya ng isa pang folder mula sa kanyang kasama. Habang abala si G. Reyes sa pagpeke ng pirma ng kanyang asawa, abala rin siya sa pagnanakaw mula sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Sa utos ni Ramon, ang screen sa likod nila ay muling nagbago. Ngayon, ipinapakita nito ang isang spreadsheet, 2 column, magkatabi. Sa kaliwa, ang flight logbook ni Adrian. Sa kanan, ang official flight records ng airline. Gaya ng makikita ninyo, paliwanag ni Ramon, itinuturo ang screen. Napakaraming pagkakataon na si G. Reyes ay nag-file ng flight allowance para sa mga flight na hindi naman niya ginawa. Sa madaling salita, company, fraud, at ang perang ninakaw niya, dumiretso po sa pagbabayad ng isang luxury condominium na nakapangalan, kanino pa nga ba, kundi kay Miss Stella. Kung may natitira pang pagdududa sa isip ng mga bisita, ngayon ay tuluyan na itong nawala. Ang ebidensya ay solid, hindi matitinag. Ang perpektong pamilya Reyes ay isang malaking kasinungalingan. Si Adrian, sa wakas ay gumalaw. Itinapon niya ang mga papel sa sahig at sinugod si Maya. Hayop ka! Sisirain kita! Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang na siya ng 2 security guard ng hotel na inupahan ni Ramon. Napaluhod si Aling Teresita sa entablado, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding hiya. Ang kanyang pinaghandaang gabi, ang kanyang koronasyon, ay naging kanyang sariling execution. Ang lahat ng matataas na tao sa lipunan na inimbita niya ay saksi ngayon sa pagbagsak ng kanilang pangalan. Tumayo si Maya. Nilapitan niya ang mikropono sa huling pagkakataon. Tiningnan niya ang kanyang asawa na ngayon ay nagpupumiglas sa hawak ng mga gwardiya.
Tiningnan niya ang kanyang biyenan na umiiyak sa sahig. 7 taon, sabi niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. 7 taon kong ibinigay ang lahat. Ang pangarap ko, ang pagkatao ko, ang akala ko, sapat na. Ang akala ko, pagmamahal iyon. Huminga siya ng malalim. Pero ngayon, tapos na. Hindi ko nahahayaang may umapak pa sa akin. Kukunin ko ang anak ko at babawiin ko ang buhay ko. Tumalikod na siya. Hindi na niya kailangang makita ang kalalabasan. Inalalayan siya ni Ramon, pababa ng entablado. Palayo sa gulo, palayo sa mga kamera, palayo sa nakaraan. Habang naglalakad sila sa mahabang hallway ng hotel, naramdaman ni Maya ang paggaan ng kanyang balikat na para bang isang napakabigat na kadena ang nalagot. Sa labas, isang sasakyan ang naghihintay sa kanila. Sa loob, naroon si Clarice. Yakap-yakap ang natutulog na si Lucas. Pagkakita ni Clarice kay Maya, niyakap niya ito ng mahigpit. Sabi ko na sa'yo ate, kaya mo. Umupo si Maya sa tabi ng kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito. Sa wakas, ligtas na sila. Makalipas ang ilang buwan, isang maliwanag na umaga. Ang hangin ay amoy pangako. Nakatayo si Maya sa harap ng isang salamin, inaayos ang kanyang uniforme. Ang puting damit, ang mga gintong guhit sa balikat. Ang baluting matagal na niyang itinakwil ay suot na niya muli. Mukha siyang mas payat, pero ang mga mata niya ay may ningning na matagal nang wala. Naglalakad siya sa tarmac, ang pamilyar na ingay ng mga jet engine ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang kanyang mundo. Dito siya nararapat. Bago siya umakyat sa eroplano para sa kanyang unang opisyal na lipad, matapos ang maraming taon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Ramon. May kasama itong litrato. Si Ramon at si Lucas, nakatayo sa viewing deck ng airport. Masayang kumakaway. Ang text sa ilalim ay nagsasabing, "The whole world is waiting for you. We'll be here when you land." Napangiti si Maya. Itinago niya ang kanyang cellphone. Umakyat siya sa hagdan ng eroplano, pumasok sa cockpit at umupo sa upuan ng kapitan. Hinawakan niya ang controls. Ang pakiramdam ay kasing natural ng paghinga. Tumingin siya sa malawak na runway sa kanyang harapan. Ito ang kanyang daan, ang kanyang bagong simula. Sa ibaba, ang kanyang nakaraan ay unti-unti nang lumiliit. Sa kanyang harapan, ang buong kalangitan ay naghihintay. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, si Maya ay handa nang lumipad. Lumipas pa ang ilang panahon. Ang dating bahay na puno ng mga lihim at panunupil ay naging isang bahay na puno ng ilaw at tawanan. Si Maya, bagaman abala sa kanyang muling paglipad, ay mas may kalidad na oras para kay Lucas. Hindi na siya isang ina na nagmamadali, kundi isang inang naroroon sa bawat sandali. Si Lucas ay lumalaki ng malusog, maligaya, at puno ng pangarap. Ang kanyang paboritong laruan ay isang maliit na eroplano. Ang relasyon ni Maya at Ramon ay dahan-dahang namukadkad. Ito ay hindi isang pagmamadali, kundi isang paglago. Nagsimula sa respeto at pagkakaibigan, ito ay naging isang pag-ibig na matatag at totoo. Si Ramon ay hindi lamang kanyang abogado, kundi kanyang kasama, kanyang kaibigan, at ang kanyang matibay na haligi. Sa piling niya, naramdaman ni Maya na sa wakas, mayroon siyang taong buong pusong sumusuporta sa kanyang mga pangarap, hindi pumupugot ng mga pakpak, kundi nagbibigay ng lakas para mas lumipad pa. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa kanyang bagong apartment, nakita ni Maya ang isang sulat. Ito ay mula kay Aling Teresita. Ang sulat ay maikli, may bahid ng pagsisisi at humihingi ng tawad. Nabanggit din nito na si Adrian ay nahaharap sa matinding kaso ng fraud sa kumpanya at kinumpiska ang lahat ng ari-arian niya, kasama ang luxury condo ni Stella. Binasa ni Maya ang sulat. Wala siyang naramdamang galit,
Wala siyang naramdamang paghihiganti. Isinara niya ang sulat at dahan-dahang ipinatong sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kapatawaran ay hindi na para sa kanila. Ito ay para sa kanyang sarili. Ang pagpapakawala ng galit ay ang kanyang huling pagpapalaya. Isang araw, iginuhit ni Lucas ang isang litrato. Isang masayang litrato ng 3 tao. Ang maliit na batang lalaki, ang kanyang mommy na may suot na uniforme ng piloto, at si Tito Ramon. Lahat sila ay nakatingin sa isang malaking eroplano na lumilipad sa asul na kalangitan. Sa bawat paglipad ni Maya, hindi lang isang eroplano ang kanyang pinapalipad. Pinapalipad niya ang pangarap ng bawat babae na nalimutan ang kanyang halaga. Ang bawat paglipad ay paalala na ang lakas at kapangyarihan ng isang babae ay hindi nasusukat sa yaman ng asawa o sa opinyon ng iba, kundi sa tibay ng kanyang puso, sa dangal na kanyang ipinaglalaban, at sa kakayahang lumipad muli kahit pa nabasag ang kanyang mga pakpak. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng sarili, paghahanap ng boses sa gitna ng katahimikan, at pagpapatunay na kahit gaano pa kadilim ang ulap, may laging araw na sisikat at magbibigay ng bagong simula. At sa bawat bagong simula, may bagong pag-asa.